Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan dumating na rin sa Realm of the Sky Dojo ang ating bida kasama ang kanyang mga kaibigan at nang akma na silang magtutungo sa kani-kanilang mga upuan ay aksidente namang nakita ni Xinyan si Southworld Immortal Emperor na nagbibigay sa kanya ng matinding pressure at sa tabi nito ay may kasama pa itong malakas din na nilalang. Si Southworld Immortal Emperor ay hindi pa rin nakakalimutan ang ginawa ni Xinyan sa kanyang teritoryo lalong-lalo na nang matapatan ito ng blue light ng kanyang legendary artifact Senyales na pangalawa ito sa pinakamatinding kalaban ng kanilang sect kaya naman gustong-gusto niyang mapaslang ang ating bida. Ang pagpapakita ni Southworld Immortal Emperor ay inaasahan na ni Xinyan ngunit ang katabi nito na nilalang ay may hinala siya na ito ay si Long Xuanling na pumaslang sa master ni Senior Blood Eye. Sa kabilang banda naman habang abala na kinakabisado ng ating bida ang pagmamuka ng hangal na si Long Xuanling ay bigla naman siyang tinawag ni Qiu Hong at may tinuturo itong isang cultivator na kabilang rin daw sa 7 elites of Heaven of Earth kagaya ni Lin Qingpo. Ipinaliwanag ni Qiu Hong na ang babaeng genius expert na nakikita nila ngayon ay si Yan Xingyan na first core disciple ng Reincarnation Sect at ang kasalukuyan nitong lakas ay nasa antas na ng 6th layer human immortal realm. Pinagmasdan ng mabuti ng ating bida si Yan Xingyan at napansin niya na tila ba may matindi itong pinagdadaanan base sa sinasabi ng mga mata nito. Bukod pa dyan ay nararamdaman din ng ating bida na walang kahit na anumang masamang binabalak sa kanya si Yan Xingyan kahit pa ikinulong niya ang isa sa mga kapwa nito core disciple ng kanilang sect. Lumipas pa ang mga oras at naupo na rin ang ating bida kasama ang kanyang mga kaibigan subalit ng akma ng uupo si Xianji ay bigla namang sumulpot ang hangal na si Meng Jiugong at bigla na lang itong tumabi sa ating bida dahilan ng labis nilang pagkabigla. Ang ginawang aksyon ng hangal ay kinainis naman ni Xianji ngunit hindi naman na niya ito pinalaki pabagkus ay itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa nalalapit ng kompetisyon. Sa kabilang banda naman mula sa harapang bahagi ng kinauupuan nila Xinyan ay naruroon din pala si Wu Sheng na matyagang nag-ante sa muling pagkikita nila ng ating bida kaya naman walang pag-aatubili niya itong binati gayong maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na labanan. Habang abala na nag-uusap sila Wu Sheng ay napahanga naman si Meng Jiugong sa ating bida gayong hindi niya inaasahan na simulan ng tumapak ito sa Nine Heavens Immortal Realm ay napakaraming malalakas na nilalang na ang nais na makapaslang dito. Patuloy na pinagmamasdan ni Meng Jiugong ang ating bida nang bigla na lang nagsalita si Qiu Hong at seryoso siya nitong tinanong kung bakit pinili niyang umupo sa tabi ni Xinyan at hindi sa mga katulad niyang maharlika. Sa naging tanong ni Qiu Hong ay walang pag-aatubili naman itong sinagot ni Meng Jiugong at agad na niyang inilahad ang kanyang pakay kung saan sinabi niya na naparito lamang siya para tuparin ang kanilang naging postahan ni Xinyan kaya naman inutusan na niya itong pumili ng dalawang Blessed Immortal Land na kabayaran sa kanyang pagkatalo sa kanilang naging postahan. Nang marinig ng ating bida ang sinabi ng hangal ay bahagya siyang napabilib dito gayong hindi niya inaasahan na magiging seryoso ito sa kanilang naging postahan kaya naman agad na siyang nag-isip kung anong mga Blessed Immortal Land ang kanyang pipiliin. Subalit ng akma nang sasabihin ni Xinyan ang kanyang mga napiling Immortal Land ay bigla namang nagbukas ang isang void of space kasabay ng malakas na boses ng mga misteryosong nilalang na humihingi ng paumanhin dahil sa kanilang bahagyang pagkahuli sa kanilang pagdating. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring lumabas sa void of space ang mga misteryosong nilalang kung saan pinapangunahan ito ng isang lalaki na may asul na buhok kasama ang dalawa pang makapangyarihang cultivator. Ang mga misteryosong nilalang na nagmula sa void of space ay tinawag ng isang cultivator sa pangalang Envoy Fengshen, Envoy Rongwang, at ang huli ay si Envoy Yuju at sa kanilang tuluyang pagtapak sa Realm of the Sky Dojo ay agad silang sinalubong ng napakaraming disciple ng lungsod para magbigay galang. Sa pagdating ng tatlong makapangyarihang envoy ay napag-alaman ng ating bida na kabilang ang mga ito sa Sky Tiawang Sect, Heaven Illusionary Ancestor Sect at Sanqing Ancient Sect at sila ang mga naatasang mga siwa sa gaganaping kompetisyon ng Battle of the Strongest Immortal. Makalipas ang ilang sandali ay hindi na nagsayang pa ng oras si Envoy Fengshen at masaya niyang binati ang lahat ng nilalang na nagtungo sa kanilang Sky Tiawang Sect upang saksihan ang gaganaping tagisan ng lakas ng bawat peerless genius. At nang matapos batiin ni Envoy Fengshen ang lahat ng nilalang na dumalo ay sumunod naman na nagsalita si Envoy Rongwang kung saan siya naman ang nagpaliwanag ng mga rules ng gaganaping kompetisyon.
Sinabi ni Envoy Rongwang na simple lamang ang unang rules ng kompetisyon at ito ay magkakaroon ng paglalaban-laban ang mga Peerless Genius ng iba't ibang sect ng one-on-one at kung sino ang mga mananalo dito ay sila lamang ang maaaring magpatuloy sa susunod na round. Mabilis na lumipas ang mga oras at tuluyan nang nagsimula ang kompetisyon kung saan isa-isa ng nilabanan ng Peerless Genius ang kani-kanilang mga katapat at makikita talagang ibinubuhos nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sa kabilang dako ng eksena habang abala sa paglalaban-laban ang mga Peerless Genius ay masayang-masaya naman ang mga Supreme Elder na nanunood sa nangyayaring kaganapan gayong sa paraang ding ito ay nagkakaroon sila ng idea kung sino ang mga Peerless Genius na maaari pa nilang hikayatin na sumali sa kani-kanilang faction. Maya-maya pa ay natapos na rin ang unang round ng kompetisyon kung saan inanunsyo ni Envoy Yuju na sa kasalukuyan ay mayroon lamang 210 na Human Immortal Cultivator ang nagtagumpay na magpatuloy sa susunod na round. Dagdag pa ni Envoy Yuju na ang susunod na labanan ay magiging mas mahirap at kapana-panabik gayong ang rules sa susunod na round ay pinapayagan ang lahat ng kalahok na maglaban-laban ayon sa kanilang ninanais o sa madaling salita ay Royal Rumble. Bukod pa dyan ay sinabi din ni Envoy Yuju na sa round na din daw na ito malalaman ng lahat kung sino ang tatanghaling strongest immortal gayong ang huling Peerless Genius na mananatiling nakatayo sa loob ng entablado ay siyang magkakamit ng titulo na inaasam-asam ng lahat at siya ring may tsansa na makapag-cultivate sa 3 Blessed Immortal Lands na kinabibilangan ng kanilang mga Supreme Taoism faction sa loob ng kalahating taon. Matapos magpaliwanag ni Envoy Yuju ay may bigla na lang malakas na boses ang nagsalita mula sa kalangitan na nagpatihil sa kanilang lahat at sinasabi nito na dadagdagan niya ang pabuyang matatanggap ng Peerless Genius na magwawagi sa kompetisyon at ito ay bibigyan niya ito ng pagkakataon na ituro ang lahat ng kanyang nalalaman pagdating sa mundo ng martial arts sa loob ng ilang mga araw. Nang marinig ni Envoy Fengshen ang tinura ng misteryosong boses ay labis itong nagpagulantang ng kanyang buong pagkatao gayong ito lamang naman ang kanilang patriarch na si Nine Heavens Supreme Chang Shao ng Sky Tiawang sect na kabilang sa Nine Heavens Supreme at sa buong buhay niya ay hindi pa niya naranasan na personal na maturuan nito kaya naman sa isip-isip niya ay napakaswerte ng cultivator na magkakamit ng ganitong pagkakataon. Dahil sa sinabi ni Patriarch Chang Shao ay mas lalong tumaas ang kumpiyansa ng bawat Peerless Genius na kuhanin ang titulo ng pagiging Strongest Immortal at ngayon pa lang ay sabik na silang makamtan ang pabuyang kanilang maaaring matanggap. Nalipat ang eksena sa hangal na si South World Immortal Emperor kung saan bago pa man anunsyo ng mga envoy ang rules ng kompetisyon ay isa siya sa mga unang nakaalam nito kaya naman agad na niya itong napagplanuhan kasama ang iba pang mga emperor na utusan ang kani-kanilang mga disciple na kalahok sa kompetisyon na pagtulong-tulungan si Qinyan upang hindi ito magtagumpay. Ang pinaplano ng mga patay gutom na hangal ay mabilis na nakarating kay Blessed Immortal Emperor kaya naman labis siyang nag-aalala para sa kalagayan ng ating bida gayong batid niya na hindi biro ang lakas ng mga makakatapat ni Qinyan. Maya-maya pa ay isa-isa na ring nagtungo sa entablado ang lahat ng kalahok kasama na dito ang ating bida at kagaya nga ng inutos ng mga patay gutom na Emperor ay agad nilang pinalibutan si Qinyan. Ang ginawang aksyon ng mga hangal ay mabilis namang naramdaman ng ating bida at batid niya sa kanyang sarili na may mali sa mga kinikilos ng cultivator subalit pinili lamang niyang maging kalmado at mag-obserba. Ang isang cultivator ay dahan-daang lumapit kay Qinyan dahilan para bahagyan nitong makuha ang kanyang atensyon sabay sarkastiko nitong sinabi na hindi daw talaga niya gustong makalaban ang ating bida ngunit kailangan niyang sumunod sa kanilang Supreme Elder. Maging ang hangal na si Wu Sheng ay nakatanggap din ng utos mula sa kanyang Supreme Elder kaya naman bago pa magsimula ang susunod na round ay nag-iwan muna siya ng ilang mga salita para sa ating bida kung saan sinabi niya na wag daw siya nitong bibiguin at ibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Matapos ang maikling pag-uusap nila ay tuluyan na ring inanunsyo ni Envoy Fengshen na magsisimula na ang pangalawa at huling round ng kompetisyon kaya naman nang marinig ito ng mga cultivator ay hindi na sila nagpatumpik-kampot pa at agad na silang nagsipaghanda upang atakihin si Qinyan gamit ang kani-kanilang pinakamalalakas na sandata habang ang ating bida naman ay kalmado lamang na naghihintay sa kanilang ginawang pagsugod. Ilang sandali pa habang papasugod ang mga patay gutom na hangal ay inilabas na ng ating bida ang kanyang heaven-shattering saver kasabay ng nag-uumapo at napakalakas na enerhiyang nagmumula dito.
Matapos ilabas ni Qinyan ang kanyang sandata ay dahan-dahan naman niya itong inangat kung saan naramdaman niya ang matinding pagbabago ng kanyang enerhiya, senyales na naging matagumpay talaga ang kanyang ginawang pagko-cultivate sa loob ng 5 araw at pag-refine sa Heaven Repairing Cauldron. Ang sumunod na ginawa ni Qinyan ay ginamit naman niya ang Unstoppable Step upang iwasan ang papalapit na atake ng mga hangal na mabilis naman niyang napagtagumpayan, kaya naman nang makita ni Bless Immortal Emperor ang mabilis na pagkilos ni Qinyan ay labis niya itong ikinagulat. Sa kabilang banda naman ay gulat na gulat din ang hangal na si Southworld Immortal Emperor, gayong naramdaman niya ang kasalukuyang antas ng lakas ni Qinyan na ngayon ay umabot na sa 9th layer Human Immortal Realm, at ito pa lamang ang bukod tanging Peerless Genius na mayroong gantong lakas sa lahat ng factions. Bumalik ang eksena kay Wu Sheng kung saan inilabas na nito ang isa sa pinakamalakas niyang teknik, gayong sinusubukan niyang gumawa ng array formation na pipigil at magkukulong kay Qinyan upang mas madali nila itong mapaslang. Subalit ang inihahandang atake ng hangal ay hindi man lang nagbigay ng kahit kaunting kaba kay Qinyan, gayong batid niya sa kanyang sarili na ngayon ay hindi na eepekto ang mga ganitong atake sa kanya. Lingid sa kaalaman ng lahat na makalipas ang 5 araw na pagkukultivate ng ating bida ay hindi lamang ang Heaven Repairing Cauldron ang kanyang napagtagumpayang e-refine, bagkus ay may bago din siyang natuklasan na bagay, at ito ang Battle Dantian na tumutulong na paunlarin pa ang kanyang bilis, dahilan para madali niyang malaman ang kahinaan ng bawat atake ng kanyang kalaban. Sa hindi kalayuan ng eksena ay namataan naman ni Qinyan ang 2 patay gutom na hangal, at isa dito ay kabilang sa mga core disciple ni Southworld Immortal Emperor, kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng pagkakataon at agad na niya itong binigyan ng malakas na atake. Ang tinutukoy ng ating bida ay walang iba kundi si Long Chan, na isa sa mga Peerless Genius na matindi niyang nakalaban sa loob ng Land of Immortal Death, at ang sumunod naman ay si Zhao Lijian na core disciple ni Southworld Immortal Emperor, at nang makita nila ang atakeng pinakawalan ni Qinyan ay nakaramdam sila ng labis na pagkabahala dahil hindi biro ang lakas na tinataglay nito. Kaya naman bago pa tumama ang atakeng pinakawalan ni Qinyan ay mabilis silang kumilos kung saan sabay nilang inangat ang kanilang mga kamay upang pagtulungan na depensahan ang kanilang mga sarili at bumuo sila ng defensive barrier. Sa una ay nagagawa pang pigilan ng defensive barrier ang mga ginagawang pag-atake ng ating bida, ngunit hindi rin nagtagal ay nawasak din ito dahil sa lakas ng bawat impact, dahilan para sila ay tumilapon at magtamo ng pinsala. Sa kabilang banda, habang nakatalikod si Qinyan at nakatuon pa ang kanyang atensyon sa 2 patay gutom na hangal, ay kinuha naman itong pagkakataon ng isa pang cultivator upang atakihin siya patalikod gamit ang isang malakas na teknik kung saan mabilis na sumugod papalapit sa kanyang likuran ang isang Ice Soul King Silang Art. Subalit ang pinakawalang atake ng hangal ay hindi naman nakalusot sa matalas na pangdama ng ating bida, kaya naman bago pa man ito makalapit sa kanya ay agad na siyang nagpakawalan ng malakas na atake gamit ang kanyang Heaven Shattering Saver na nagresulta ng pagkapira-piraso sa maraming parte ng Ice Soul King Silang Art. Matapos wasakin ni Qinyan ang ipinagmamalaking atake ng isang hangal ay sinundan pa ito ng isa pang Peerless Genius kung saan naglabas naman ito ng Immortal Artifact upang subukan e-seal ang buong katawan ng ating bida, at bukod pa dyan ay hindi rin nagpauli si Wu Sheng kung saan ginamit na din ito ang kanyang Dragon Immortal Demon Claw na nakuha pa niya sa libingan ng Earth Immortal Dragon. Mabilis na nagsanib-puwersa ang atake na pinakawalan nila Wu Sheng kung saan ibang-iba ito sa atake na ginawa ng mga naunang Peerless Genius, subalit ang mga ginagawang pag-atake nila ay hindi man lang nagpatindig ng balahibo ni Qinyan, gayong hindi man lang siya natinag sa kanyang kinakatayuan. Maya-maya pa ay ikinumpas ng ating bida ang kanyang kamay, sabay pinadaloy niya sa kanyang Heaven Shattering Saver ang nag-uumapaw na aura, at kasunod nito ay pinakawalan niya ang napakalakas na atake na mabilis na winasak ang atakeng pinagsama nila Wu Sheng. Sa kabilang banda naman ay gulat na gulat at hindi makapaniwala ang mga Supreme Elder sa kanilang nasaksihan, dahil ito pa lamang ang unang pagkakataon na nakakita sila ng Peerless Genius na labis na dinamina ang ibang mga cultivator, kahit pa halos kapantay lamang nito ang kanilang mga cultivation level. Matapos wasakin ni Qinyan ang pinakawalang atake ng mga patay gutom na hangal ay hindi na rin siya nagpatumpik-tampok pa kung saan muli siyang naghanda ng malakas na atake, kaya naman mabilis niyang sinugod at iwinasiwas ang kanyang Heaven Shattering Saber na nagresulta ng napakaraming pinsala sa katawan ng 3 pang mga Peerless Genius.
Nang tuluyan ng mapabagsak ng ating bida ang iilang pumupuntirya sa kanya ay bahagya na siyang nakahinga ng maluwag sabay na pasabi sa kanyang sarili na unti-unti na rin niyang nararamdaman na malapit na niyang makamit ang titulo ng Battle of the Strongest Immortal. Nalipat ang eksena kay Yan Qingyan na kung saan seryosong sinabi sa kanya ng isang elder na kumilos na ito at magmadaling makipagtulungan sa iba pang mga peerless genius upang paslangin si Qingyan. Dagdag pang pagbabanta ng elder na kung hindi kikilos si Yan Qingyan ay makakarating ang pangyayaring ito sa kanyang master at sinisigurado niyang hindi niya magugustuhan ang susunod na mangyayari. Ang mga pagbabanta ng elder ay labis namang ikinainis ni Yan Qingyan gayong isa siya sa mga miyembro ng Seven Elites of Heaven and Earth subalit nagagawa pa rin siyang manipulahin at kontrolin ng iba kaya naman pakiramdam niya ay wala pa rin siyang kwenta. Matapos ang tagpo kay Yan Qingyan ay nalipat naman ang eksena kay Long Xuanling kung saan nakangiti nitong iniisip si Drow Demon Immortal gayong kahit matagal na niya itong napaslang ay nakagawa pa din ito ng paraan para makahanap ng kanyang tagapagmana na magpapahirap at haarang sa kanyang mga plano. Gayunpaman ay hindi nababahala si Long Xuanling dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi pa malakas si Qingyan at malayo pa ito sa antas ng kanyang lakas kaya naman hindi na siya nagpatumpik kampot pa at agad na niyang inutusan ang kanyang core disciple na si Zhao Kuo na simulan na nitong kumilos at paslangin na niya si Qingyan. Ang mensahe na ibinigay ni Long Xuanling ay agad na naunawaan ni Zhao Kuo at bagamat labag sa kanyang kalooban na paslangin si Qingyan ay wala siyang pagpipilian kundi sundin ang kanyang master kaya naman naghanda na siya upang umatake. Maging si Yan Qingyan ay hindi rin gustong labanan ang ating bida subalit dahil kailangan niyang sumunod sa ipinag-uutos ng kanyang master ay wala na din siyang nagawa kundi ang humingi na lang ng paumanhin sa ating bida. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay hindi na nagsayang pa ng pagkakataon ng iba pang mga cultivator kasama sila Zhao Kuo at Yan Qingyan at sabay-sabay nilang inatake ang ating bida gamit ang kani-kanilang ipinagmamalaking teknik. Nagpatuloy ang palitan ng malalakas na atake ng magkabilang panig at habang pinapanood ito ni Envoy Feng Shen ay labis na siyang nagtataka sa kakayahan ni Qingyan gayong ilang peerless genius na ang nilalabanan nito subalit nagagawa pa rin niyang makasurvive kaya naman nagiging malaking palaisipan sa kanya kung gaano ba talaga kalakas si Qingyan. Habang painit ng painit ang tensyon sa pagitan ng bawat kalahok ay may bigla na lang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatihil sa kanilang paglalaban nang bigla na lang naglabas ng napakalakas na asul na liwanag si Qingyan na halos bomb-alot sa buong entablado. Ang asul na liwanag na bomb-alot sa katawan ng ating bida ay walang iba kundi ang God of Wars Dawn na kabilang sa kanyang kinultivate sa loob ng 5 araw bago pa magsimula ang Battle of Strongest Immortal at bagamat hindi pa niya ito tuluyang na perpekto ay malaki pa rin ang maitutulong nito sa kanyang pakikipaglaban. At nang tuluyan na niyang ma-activate ang God of War Dao ay sinubukan naman niyang magpakawala ng isang atake upang malaman kung gaano ba kalaki ang naging epekto nito sa kanyang kapangyarihan at sa isang was-iwas pa lamang ng kanyang heaven-shattering saber ay naglabas na ito ng makapanindig balahibong lakas. Si Yan Qingyan at Zhao Kuo ay mabilis na naramdaman ang lakas ng atake na pinakawalan ni Qingyan at batid nila sa kanilang sarili na hindi nila ito magagawang labanan kung hindi sila gagamit ng kani-kanilang mga artifact ay masasawi lamang ang kanilang mga buhay kaya naman bahagya silang napaatras. Nang tuluyan ng makakuha ng distansya sila Yan Qingyan ay hinugot na din niya ang kanyang immortal artifact sabay ginamit ang Art of Free Reincarnation Sword Technique na kilalang atake niya na marami ng buhay ang pinaslang. Maging si Zhao Kuo ay hindi rin nagpahuli dahil ang kanyang Immortal Spear Artifact ay kanya na ring inilabas kasabay ng nag-uumapaw niyang enerhiya at ito ang napili niyang pangtapat sa ating bida subalit kahit pa napakalakas na ng inilabas na mga sandata ng mga hangal ay hindi pa rin ito natakot si Qingyan bagkus ay mas lalo pa siyang ginanahan na sila ay tapusin. Ang hangal na si Southworld Immortal Emperor ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na mapapaslang niya si Qingyan kaya naman nagpadala siya ng pribadong mensahe kay Zhao Lijian at ipinasa dito ang isa sa pinakamalakas na teknik na kanyang nalalaman. Ang teknik na ibinigay ni Southworld Immortal Emperor ay agad namang natanggap ng hangal na si Zhao Lijian kaya naman wala na siyang sinayang na sandali at agad na niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na isagawa na ang formation.
Sa utos ni Zhao Lijian ay mabilis na kumilos ang mga cultivator at sabay-sabay nilang binanggit ang mga ancient mantra kung saan unti-unti nang nagkakaroon ng resulta ang kanilang ginagawa at makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan na nilang nakumpleto ang offensive array formation na nahahalin tulad sa kapangyarihan ni South Heaven Gate Spirit na nagpahirap din sa ating bida noong panahon na nasa Conlan Continent pa siya. Matapos makumpleto ni Zhao Lijian ang offensive array formation na itinuro sa kanya ng hangal na si Southworld Immortal Emperor ay walang pagdadalawang isip niya itong ginamit laban sa ating bida at sa isang kumpas lamang ng kanyang palad ay mabilis na bumulusok kay Qinyan ang array formation. Ang atakeng pinakawalan ng hangal ay buong-buo na sinalo ni Qinyan at sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi na niya ito nagawang maiwasan pa kaya naman bahagya siyang napahawak sa kanyang dibdib senyales na nagtamo talaga siya ng matinding pinsala. Sa kabilang banda naman ay kitang-kita ni Wu Sheng ang sinapit ni Qinyan mula sa kamay ng mga patay gutom na hangal ngunit para sa kanya ay hindi ito ang makatarungan na labanan para makuha ang titulo ng Battle of the Strongest Immortal gayong para sa kanya ay sinasalamin lamang nito ang isang malaking kaduwagan. Gayunpaman ang tinamong pinsala ng ating bida ay isa lamang palang palabas upang paniwalain ang mga patay gutom na hangal na mayroon silang tsansa na mapaslang siya. Ngunit lingid sa kaalaman nilang lahat ay nais lamang silang paglaruan ni Qinyan kaya naman upang tapusin na ang pagpapanggap ay mabilis na naghanda ang ating bida at ginamit niya ang Sky Desolating Battle Saber para tangkaing wasakin ang pinagmamalaking teknik ni Southworld Immortal Emperor subalit bigo siyang mapagtagumpayan ito. Nang makita ng hangal na si Zhao Lijian na walang naging epekto ang atake ni Qinyan sa ginawa nilang array formation ay mas lalo pang lumakas ang kanyang kumpiyansa na mapaslang ito kaya naman mayabang niyang pagbabanta na kung iniisip daw ni Qinyan na makakatakas siya sa kanilang mga kamay ay mukhang nananaginip siya ng gising. Dagdag pa ng hangal na ito daw ang resulta ng mga kumikalaban sa kanilang emperor kaya naman inutusan niya ang ating bida na simulan ng lumuhod at tanggapin na lamang ang kanyang kamatayan. Ang mga pinagsasabi ni Zhao Lijian ay tinuwanan lamang ng ating bida gayong sa isip-isip niya ay nasisiraan na ito ng ulo at bagamat nais pa niyang itago sa lahat na narating na niya ang greater success stage of the Dao Realm hanggang sa magkita sana sila ni Empress Faiyu subalit ngayon ay wala na siyang pagpipilian pa upang matapos na ang mga kahangalang ito. Maya-maya pa makalipas pa ang ilang sandali ay ginamit na ni Qinyan ang kanyang Battle Dragon Immortal Sky Soaring Art na makailan lamang niya nakuha kung saan mabilis na binalot ng mga kaliskis ng isang gintong dragon ang kanyang dibdib patungo sa magkabilang balikat. At pagkatapos nito ay bumanggit siya ng mga ancient mantra sabay buong puwersa niyang inatake ang array formation ni Southworld Immortal Emperor kung saan nawasak niya ito sa maraming parte nang wala man lang kahirap-hirap. Ang mga patay gutom na hangal naman na grupo ni Zhao Lijian ay hindi na nakayanin pang panatiliin ang array formation na kanilang pinagmamalaki kaya naman nagresulta ito ng sabay-sabay nilang pagsuka ng napakaraming dugo senyales na hindi biro ang tinamo nilang pinsala. Matapos pabagsakin ng ating bida sila Zhao Lijian ay nagsimula ng maramdaman ng ilang mga elder ang tunay niyang kapangyarihan ng bigla na lang napabalikwas sa kanyang kinakaupuan ang isang elder mula sa Extreme Living Gate Sect dahil sa sobrang pagkagulat gayong naramdaman niya na nagtataglay na si Qinyan ng greater success stage of the Dao Realm. Maging si Envoy Yuju ay nagulat din at namangha sa antas ng Dao Realm ni Qinyan gayong kahit na ang cultivation pa lamang nito ay nasa level ng isang human immortal. Dagdag pa ng makapangyarihang envoy na sa buong Nine Heavens Immortal Realm ay walang kahit na sino man ang nakagawa ng ganitong bagay kaya naman batid na niya na pagkatapos ng kompetisyon na ito ay maraming factions ang mag-aagawan para makuha at umanib sa kanila si Qinyan. Si Envoy Feng Shen ay napaisip ng malalim at ngayon ay mas nauunawaan na niya kung bakit ibinilin sa kanya ni Empress Feiyu na bantayan at protektahan si Qinyan dahil hindi lamang sa parehas sila ng pinagmulan kundi nahahalin tulad din sa makapangyarihang Empress ang talentong tinataglay nito. Matapos malaman ng lahat ang sikreto ng ating bida ay kampante niyang kinuha ang atensyon ng mga hangal at seryoso niyang tinanong ang mga ito na ngayon na batid na nila na nasa antas na siya ng greater success stage of the Dao Realm ay may magtatangka pa bang labanan siya. Sa tanong ni Qinyan ay may isang fearless genius ang agad na sumagot at ito ay walang iba kundi si Wu Sheng kung saan natatawa niyang sinabi na magpapatuloy siya kahit pamasawi ang kanyang buhay sa labanang ito gayong ito naman talaga ang kanina pa niya inaantay.
Maging si Zhao Kuo at Yan Qingyan ay kaparehas din ang naging tugon dahil para sa kanila ay bihira lamang darating ang ganitong pagkakataon kaya naman ngayon ay ibubuhos na nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makamit ang titulo ng Battle of the Strongest Immortal. Matapos ang maikling pagbibitaw ng mabibigat na salita ng bawat isa ay muling nagpatuloy ang salpukan ng bawat fearless genius na kalahok at kagaya ng napagkasunduan ng mga Supreme Elder ay pinuntirya at pinagkaisahan pa rin nila si Qingyan. Sa bawat salpukan ng malalakas na atake ng magkabilang panig ay makikita talagang nayayanig ang buong paligid at sa puntong ito ay bahagya na nilang nasesabayan ang ating bida gamit ang pinagsama-sama nilang lakas subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang nagkaroon ng matinding pagbabago sa battle dantian ni Qingyan na tila ba ipinapahiwatig nito na nalalapit nang dumating ang huling tribulation ng Human Immortal Realm na magpapaangat sa kanya sa susunod na level at pagiging ganap na niyang immortal. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nagkatutwo na nga ang hinala ng ating bida nang nagsimula ng dumilim ang buong kalangitan at maglabas ito ng sunod-sunod at makapanindig balahibong mga kidlat na dapat ay ngayon niya kakaharapin. At dahil sa biglaang paglabas ng Thunder Tribulation ni Qingyan ay nagtaka at naggulat ang mga elders gayong sa batas ng Battle of Strongest Immortal ay ang tangi lamang na makakalahok ay mga fearless genius na nagtataglay ng Human Immortal level cultivation subalit ang malaking katanungan sa kanila ngayon ay bakit ngayon pa lamang nagsisimulang harapin ni Qingyan ang Human Immortal Tribulation. Upang mabawasan ang mga kuro-kuro at usap-usapan patungkol sa paglabag ni Qingyan sa batas ng kompetisyon ay agad na umaksyon ang kanyang senior na si Bless Immortal Emperor at agad itong nagpaliwanag. Ipinaliwanag niya sa mga envoy na si Qingyan ay mayroon pang natitirang God Force na hindi pa natatransform sa Immortal Force sa hindi nila malamang dahilan kaya naman aminado silang hindi pa talaga ito kumpletong umaangat sa pagiging ganap na immortal. Subalit dagdag pa ni Bless Immortal Emperor na walang pagpipilian si Qingyan kundi ang lumahok sa kompetisyon dahil may hinala sila na dito lamang magpapakita ang huling tribulation na kukumpleto sa kanyang ascension. Maging si Empress Red Zither ay nakisali na rin sa eksena kung saan buong tapang niyang ipinagtanggol si Qingyan at ipinaliwanag sa lahat na wala itong intensyon na lukuhin at labagin ang batas ng kompetisyon subalit wala na silang iba pang paraan na pagpipilian pa. Dahil sa pagtatanggol ng mga senior emperor ng ating bida ay nabalot ng katahimikan ang buong paligid subalit hindi naman ito hinayaan ng hangal na si Southworld Immortal Emperor at may panghihikayat niyang sinabi sa mga Supreme Elder at Envoy na si Qingyan ay hindi nirespeto at nilabag ang rules ng kompetisyon. Dagdag pa niya na kahit na ano pang maging rason nila Bless Immortal Emperor ay hindi ito sapat gayong ang batas ay batas at hindi ito dapat binabaliwala kaya naman hinihingi niya ang permisyo sa mga envoy na kanila nang paslangin si Qingyan sa lalong madaling panahon. Ang mga mabibigat na binitawang salita ni Southworld Immortal Emperor ay mas lalong nagbigay ng matinding pagkabahala kay Bless Immortal Emperor gayong alam niya sa kanyang sarili na hindi malabong mas piliing paniwalaan ng mga envoy ang mga pinagsasabi ng hangal at nasisigurado niyang maging sila na mga kakampi ni Qingyan ay walang magagawa kung magkataon ito. Nalipat ang eksena sa patay gutom na hangal na si Meng Jiugong kung saan upang mas mapagtibay pa ang mga panghihikayat ni Southworld Immortal Emperor ay ginatungan pa niya ito at sinabi sa lahat na tama lamang na paslangin si Qingyan dahil kung papalampasan nila ito ay masusundan pa ang mangyayaring paglabag sa batas ng kompetisyon. At dahil sa ginawang paggatong ni Meng Jiugong ay nagsimula na ring makisimpatya ang iba pang mga patay gutom na hangal na elder at maging sila ay sumasang-ayon sa pagpaslang kay Qingyan upang pagbayaran nito ang ginawa niyang paglabag. Habang umiinit ang tensyon ng bawat isa ay tumayo na si Envoy Feng Shen gayong batid niya sa kanyang sarili na ito na ang oras para gawin ang pabor na hinihingi sa kanya ng makapangyarihang Empress kaya naman pinakalma niya ang lahat at sinabi na wala silang dapat ikagalit at wala na silang dapat pang pag-usapan patungkol sa problemang ito. Subalit ang naging aksyon ni Envoy Feng Shen ay hindi naman nagustuhan ni Envoy Rongwang gayong pakiramdam niya ay may pinapanigan ng kasamahan niyang envoy kaya naman agad siyang tumayo upang itama ang mga pagkakamaling ito. Sa pagtayo ni Envoy Rongwang sa kanyang kinauupuan ay naramdaman ng lahat ng kanyang katabi ang mabigat na pressure na kanyang dala-dala senyales na seryoso talaga ito at ilang sandali lang ay umalingaw ang malakas na sigaw at pag-alit niyang tinanong si Qingyan kung bakit ito sumali sa kompetisyon ng Battle of the Strongest Immortal kahit pa hindi pa ito tuluyang umaangat.
At nang hindi magawang makasagot ni Qin Yan sa kanyang katanungan ay agad siyang nagdesisyon at sinabi sa lahat ng naruroon na sa ngalan ng kanilang patriarch mula sa Heaven Illusionary Ancestor Sect ay siya mismo ang papaslang kay Qin Yan para hindi natularan ng kahit na sino mang cultivators ng buong Nine Heavens Immortal Realm ang katulad nitong lapastangan. Nang marinig ng ating bida ang mabibigat na binitawang salita ni Envoy Rongwang ay nagsimula na siyang makaramdam ng matinding kaba gayong hindi na lamang ang mga Peerless Genius at ang huling tribulation ang kanyang kailangan harapin gayong dumagdag pa sa kanyang problema ang isang makapangyarihang envoy. Abangan sa susunod nating kwento kung saan magkakaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang envoy na si Envoy Feng Shen at Envoy Rongwang gayong salungat ang naging desisyon nilang dalawa patungkol sa pagpaslang sa ating bida. Bukod pa dyan ay aabot pa ang kanilang pagtatalo sa mga matitinding pagbabanta na hindi malabong mauwi sa isang malaking digmaan ng dalawang malaking factions kapag hindi ito naagapan. Sa susunod din nating kwento ay mas lalo pang titindi ang Human Immortal Tribulation ni Qin Yan gayong habang patagal ng patagal ay mas lalo pa itong lumalakas at kinakailangan na niya itong matapos sa lalong madaling panahon. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay mas lalo pa itong magiging kapana-panabik gayong hindi talaga papayag ang mga patay-gutom na hangal na magtagumpay ang ating bida na makuha ang titulo ng Battle of the Strongest Immortal kaya naman marami pang mas malalakas na Peerless Genius ang kakaharapin ng ating bida. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.